Magandang umaga din po. Tayong lahat ay magsitayo para sa ating panalangin. Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kaibuti mo po, Panginoon, kaya patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin, nagabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng mga araling ituturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal at kalakasan sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming mga guro at mga magulang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ngayon naman mga bata, gusto niyo bang sumayaw at umawit? Oo! Kung gayon, tayo ay tumayo ulit. Tayo ay sasayaw at aawit. Bago tayo umupo, tingnan muna natin ang mga kalat sa ilalim ng ating lamesa at ito ay Raiden, hindi ganon ang pagtapon ng basura. Kunin ulit yun. Dali. Kung ganon, kung wala ng basura sa ating ilalim ng lamesa, maaari na kayong umupo. Ngayon naman mga bata, meron ako, sino sa inyo nakakatanda ng ating alituntunin sa loob ng paaralan? Sige, Raisa. Ako! Pumasok sa tamang oras. Magaling. Ano pa? Raiden. Sumunod at makinig ng mabuti sa iyong guro. Tama. Sino pa ang nakakatanda sa inyo ng ating alituntunin sa loob ng paaralan? Sam. Maging magalang sa lahat ng oras. Magaling. Lahat ng inyong sagot ay tama. Isa
Meron ako dito alituntunin sa loob ng silid-aralan. Ang una ay pumasok sa tamang oras. Mga bata, pakibasa. Pumasok sa tamang oras. Pangalawa, sumunod at makinig ng mabuti sa iyong guro. Sumunod at makinig ng mabuti sa iyong guro. Pangatlo, maging magalang sa lahat ng oras. Maging magalang sa lahat ng oras. Pang-apat, gawin ang mga gawain ng tahimik. Gawin ang mga gawain ng tahimik. Panglima, maging mabait at matulungin sa inyong kamag-aral. Maging mabait at matulungin sa iyong kamag-aral. Pang-anim, ingatan at ibalik ang mga gamit sa loob ng silid-aralan pagkatapos itong gamitin. Ingatan at ibalik ang mga gamit sa loob ng silid-aralan pagkatapos itong gamitin. Pang-pito, panatilihing malinis ang loob ng silid-aralan. Panatiling malinis ang loob ng silid-aralan. Ngayon naman, mga lalaki naman ang magbabasa ng ating alituntunin. Pumasok sa tamang oras. Sumunod at makinig ng mabuti sa iyong guro. Maging magalang sa lahat ng oras. Gawin ang mga gawain ng tahimik. Maging mabait at matulungin sa iyong kamag-aral. Ingatan at ibalik ang mga gamit sa loob ng silid-aralan pagkatapos itong gamitin. Panatilihing malinis ang loob ng silid-aralan. Ngayon naman, mga babae naman ang magbabasa ng ating alituntunin sa loob ng paaralan. Pumasok sa tamang oras. Sumunod at makinig ng mabuti sa iyong guro. Maging magalang sa lahat ng oras. Gawin ang mga gawain ng tahimik. Maging mabait at matulungin sa iyong kamag-aral. Ingatan at ibalik ang mga gamit sa loob ng silid-aralan pagkatapos itong gamitin. Panatilihing malinis ang loob ng silid-aralan. Ngayon naman, sabay-sabay nating basahin ang ating alituntunin sa loob ng silid-aralan. Pumasok sa tamang oras. Sumunod at makinig ng mabuti sa iyong guro. Maging magalang sa lahat ng oras. Gawin ang mga gawain ng tahimik. Maging mabait at matulungin sa iyong kamag-aral. Ingatan at ibalik ang mga gamit sa loob ng silid-aralan pagkatapos itong gamitin. Panatilihin malinis ang loob ng silid-aralan. Magaling mga bata! Ngayon naman ay mayroon akong mga ilang salita na kung saan ay ating tatalakayin sa ating talakayan ngayong umaga. Ako muna ang magbabasa pagkatapos ay kayo naman ang magbabasa nito. Hukuman, Korte Suprema, Kongreso, Paghuhukom, Taga-usig, Interpretasyon, Hukuman. Ngayon naman, mga lalaki. Korte Suprema. Ulit, ano ito? Korte Suprema. Kongreso. Paghuhukom. Taga-usig. Interpretasyon. Hukuman. Ngayon naman, mga babae. Korte Suprema. Kongreso. Paghuhukom. Taga-usig. Interpretasyon. Hukuman. Ngayon naman, sabay-sabay na ninyong basahin ang ating mga salita. Korte Suprema. Kongreso. Paghuhukom. Taga-usig. Interpretasyon. Hukuman.
ditong inhandang mga kasagutan kung saan ay natalakay natin nung nakarang araw. Sino sa inyo ang nakakatanda ng ating tinalakay nung nakarang araw, mga bata? Sige, Raisa. Ang tinalakay po natin noong nakaraang araw ay tungkol sa paghuhukom. Sino pa ang may alam? Magaling! Ang ating tinalakay nung nakarang araw ay ang pamahalaan. Meron ako ditong ilang katanungan na kung saan ay natalakay natin nung nakarang araw. Meron ako sa inyong pasasagutan, mga bata. Panuto, basahin ang pahayag at ayusin ang mga magkakahalong letra o jumbled letters upang mabuo ang mga salita. Mga bata, basahin nga natin ang ating panuto. Basahin ang pahayag at ayusin ang mga magkakahalong letra Or jumbled letter upang mabuo ang mga salita. Mga bata, sino gustong sumagot sa unang katanungan? Sige, Eros. Atin muna basahin ang ating pangungusap bago sagutin. Sila ay Si Eros lang ang tinawag ko. Sila ay nagpapatibay ng batas. Pamahalaan. Ngayon naman, mga bata, sino gusto sumagot sa pangalawang katanungan? Sige, Raisa. Sila ang gumagawa ng mga batas. Tagapagbatas. Sige, Raisa, isulat mo ang iyong sagot dito sa katapat ng jumbled letter. Salamat, Raisa. Maaari ka nang umupo. Sa pangatlong katanungan, sino gustong sumagot? Sige, Sam. Basahin mo muna ang ating pangungusap bago salubayan. Sila ang nagpapatubad ng mga batas. Tagapagpaganap. Ating titingnan ang inyong mga sagot pagkatapos nyo sagutan ang ating mga tanong kung tama ba. Sa pang-apat na tanong, sino gusto mong sumagot? Sige, Raydel. Basahin mo muna ang pangungusap bago sagutan. Siya ay tumutang di o nag-aaruba sa anumang batas na nagmumula sa Kongreso. Ano ang iyong sagot? Lupa. Ito ay jumbled letter. Yan yung magkakahalong letra. Ang gagawin mo ay bubuuin mo. Ano kaya pala yung doon? Titingnan natin ang iyong sagot kung tama ba. Maaari ka na umupo, Raiden. Salamat. Sa pangalimang katanungan, sino maaaring sumagot? Sige, Raisa. Basahin mo na ang
sa loob ng 6 na taong termino. Ano ang iyong sagot? Senado. Salamat sa iyong... Ngayon naman mga bata, titingnan natin ang inyong sagot kung ito ba ay tama. Sa unang katanungan, sila ay nagpapatibay ng batas. Pamahalaan. Ito ay mali. Ang ating sinulat ng inyong mag-aaral na pamahalaan. Ito ay bali-baliktad. Ang sabi ko ay Jumbo letters. ayusin. Ayusin ang mga magkakahalong letra o jumbo letters upang mabuo ang mga salita. Baligtad ang sagot ng inyong kaklase. Ito ay Halaan. pangalawa. Sila ang gumagawa ng mga batas. Tagapagbatas. Tama. Sino nga daw ang gumagawa ng mga batas? Tagapagbatas. Magaling. Sa pangatlong katanungan, sila ang nagpapatupad ng mga batas. Tagapagpaganap. Sino nga ulit? Tagapagpaganap. Tama ang inyong sagot. Sa pang-apat na katanungan, siya ay tumatanggi o nag-a-aproba sa anumang batas na nagmumula sa Kongreso. Pangulo. Sino nga ulit? Pangulo. Tama. Sa huling katanungan, sila ay nanunungkula sa loob ng 6 na taong termino. Senado. Ano nga ulit? Senado. Tama. Mga bata, may nakakatawa ba? Wala po. Anong pinagtatawanan ninyo Number dyan? 4 po. Bakit? Gulo po. Ay! Hindi natawa pa. Pasensya na mga bata, mali pala ang sagot ng inyong kamag-aral dahil ito ay Gulo pa. Dapat ay pangulo. gulo-gulo ang... Ano to? Gulo-gulo ang mga letra. Dapat ito ay... Pangulo. Pangulo. Sa 5 katanungan, sila ay nanunungkula sa loob ng 6 na taong termino. Senado. Ano to? Senado. Magaling. Kung ganon, kung natutunan nyo na ang ating pinag-aralan ng karang araw, tayo ngayon ay dadako sa ating talakaya ngayong umaga. Meron ako ditong ilang larawan na kung saan ay inyong oobserbahan at tingnan mabuti dahil maya-maya ay meron akong ilang katanungan dito. Mga bata, ano nga ulit ang ating alituntunin sa loob ng paaralan? Sumasok sa tamang oras. Sumunod at makinig ng mabuti sa iyong guro. Dapat ano daw? Makinig. Ayun naman mga bata, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Sige, Raisa. Hukuman.
TV? Sino nakapanood sa inyo sa TV? Paghuhukom. Sige, Raisa. Paghuhukom. Ano pa ang nakikita ninyo sa mga larawan? Korte Suprema. Ayun pa yun. Ano ba yun? Korte Suprema. Pag-uusap. Nakakita na ba kayo nito sa personal? Hindi pa po. Kung gayon, ito ay makikita natin sa mga Korte. ano pa? Ito ay makikita natin sa mga napapanood natin sa mga telebisyon. Nakatutulog ako yan. Kung gayon, saan nga ulit ito ginagamit? Sa korte po. Sa Korte. Magaling. Ngayon naman, meron ulit akong mga ilang larawan na kung saan ay inyong oobserbahan ulit. Maliwanag ba yun, mga bata? Oo. Ngayon naman, anong nakikita nyo sa pangalawang larawan? Mga bata, Korte. Paghuhukom. Paghuhukom. ano pa? Tagapagbatas. Tagapagbatas ba to? Usig. Taga-usig? Taga-usig. Mga bata, parang kayo ay maingay na din. Saan kayo pumunta kayong dalawa? Ha? Hindi silang dalawa. Mga bata, ano pang nakikita niyo sa mga larawan? Mga bata, anong nakikita niyo sa pangalawang larawan? Sige, Raisa. Naghuhukom. Magaling. Tama ang iyong sagot. Ano pa? Mga bata, may alam ba kayo kung saan ito ginagamit? O may alam ba kayo kung ano mga batas? Mga bata, ano-ano ang mga batas na alam ninyo tungkol dito? Korte Suprema. Ano-ano ang mga batas na alam ninyo? Magaling! Ito ay dapat ay hindi natin gawin ang ipinagbabawal na ano yun? Ipinagbabawal na ano? Batas. Batas. Ipinagbabawal na Batas. gamot. Ibig sabihin, dapat hindi natin yon gagawin.
bata, ano naman ang dapat natin gawin para hindi natin to gawin? Sige, Raisa. Sumunod po tayo sa mga batas na pinatutupad sa atin. Tama. Ano nga ulit yung sinabi ni Raisa? Sumunod po tayo sa batas na ipinagtutupad natin. Tama. Ngayon naman ay meron akong mga mga bata, maaari ba kayong magbilang hanggang 1 to 20? Opo. 3. Mabagal lang ang ating Bilang. bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Magaling. Ngayon naman ating basahin. Ako muna ang magbabasa, pagkatapos ay kayo naman. Kapag naman sinabing paghukuman, sila ang nasa ilalim ng kataas-taasang hukuman at mababang hukuman. At ito ay tinatawag na Korte Suprema. Sa Korte Suprema naman ay dito dumudulog ang sinumang tao na hindi sumasang-ayon sa anumang desisyon ng mababang hukuman. Mga bata, maaari nyo bang basahin? Kapag naman sinabing panghukuman, sila ang nasa ilalim ng kataas-taasang hukuman at mababang hukuman. At ito ay tinatawag na Korte Suprema. Sa Korte Suprema naman ay dito dumudulog ang sinumang tao na hindi sumasang-ayon sa anumang desisyon ng mababang hukuman. Magaling! Ngayon naman ay meron pa ako dito inahandang larawan. Mga bata, anong nakikita ninyo sa pangalawang larawan? Itaas lamang ang inyong kamay kung may nais kayong nais ninyong sumagot. Sige, Eros. Korte Suprema. Magaling. Ito ay ang Korte Suprema. na kung saan ay meron silang mga tinatawag na Tagapaghukom, tagapagbatas. tama. Ito ay ang Korte Suprema. at ngayon naman meron pa akong ilang larawan. Mga bata, kilala niyo ba ito kung sino ito? Hindi po. Kung ganon, ito ay si Si Judge. Chief Justice Alexander Alexander Gismondo. Gismondo. Sa palagay ninyo, mga bata, anong tungkulin ni Chief Justice Alexander Gismondo? Ang tungkulin ng Sige, Raisa. Ang tungkulin ni Chief Justice Alexander Gismondo ay mamuno sila sa Korte Suprema. Magaling. Ang iyong kanyang sagot ay tama.
Chief Justice Alexander Gismondo, mga bata. Tagapagpamuno sa Korte Suprema. Tama. Ito ay ang kasalukuyang pinunong maestrado ay si Chief Justice G. Gismondo o tinatawag na Chief Justice. Sino nga ulit siya? Chief Chief Justice G. Gismondo o tinatawag na Chief Justice. Magaling. Ngayon naman mga bata ay tayo ay dadako sa ating pangkatang gawain o aktibidad. Ngayon mga bata, kayo ay igugrupo ko kayo sa 3 pangkat. Ang unang pangkat ay ito, si Raisa, si Sam. Ang pangalawang pangkat naman ay si Eros at si Riddle. Ang pangatlong pangkat naman ay si Cesar at si Jinais. Ngayon naman mga bata, meron ako dito ang alituntunin na dapat natin gawin kapag tayo ay nagagawa ng ating aktibidad sa loob ng paaralan. At bago iyan, meron akong ipapanood sa inyo. Ayon tagapaghukom ang sangay na nagbibigay ng interpretasyon ng batas. Ang kapangyarihang panghukuman ay nasa ilalim ng kataas. Ayon tagapaghukom ang sangay na nagbibigay ng Mga bata, maaari nyo bang basahin? Ang sangay na tagapaghukom, ang sangay na nagbibigay ng interpretasyon ng batas. Ang kapangyarihang panghukuman ay nasa ilalim ng kataas-taasang hukuman o Korte Suprema at mababang hukuman. ilalim ng kataas-taasang hukuman o Korte Suprema at mababang hukuman. Ang kataas-taasang hukuman o Korte Suprema ang pinakamakapangyarihang hukuman sa Pilipinas. Binubuo ito ng 15 kasapi, ang punong hukom at 14 na samang hukom. Ang Korte Suprema lamang ang may kapangyarihang lumiti sa ganitong hukom. Mga bata, maaari ba ninyong basahin? Ang kataas-taasang hukuman o Korte Suprema ang pinakamakapangyarihang hukuman sa Pilipinas. Binubuo ito ng 15 kasapi, ang punong hukom at 14 kasamang hukom. Ilan nga ang binubuo ng punong hukom 15 kasapi at 14 na kasapi kasamang hukom. magaling. Ang Korte Suprema lamang ang may kapangyarihang lumiti sa ganitong uri ng mga kaso. Una, lahat ng kaso may kinalaman sa bisa o kawalang bisa na anumang tratado, kasunduan, batas at ordinansa. Ano nga daw ang Korte Suprema? Ang Korte Suprema lamang ang may kapangyarihang lumiti sa ganitong uri ng mga kaso. Lahat ng kaso may kinalaman sa bisa o kawalang bisa ng anumang tratado, kasunduan, batas at ordinansa. Lahat ng kaso kailangang pagpasyahan kung ayon nga sa batas ang anumang buwis o anumang parusang kaugnayan nito. Ngayon naman mga bata, may isa pa akong ipapanood sa inyo na kung saan ay tungkol sa ating
natalakay ngayon. Mga bata, walang sound. Music. The Bluetooth device is ready to pair. Pakilan niyo si Chief Justice Alexander Gismondo. Ika-27. Magaling. Ngayon naman ay tayo ay dadako sa ating pangkatang gawain, mga bata. Meron ako ditong alituntunin sa pangkatang gawain. Ang una ay panatilihin ang katahimikan at kaayusan habang isinasagawa ang pangkatang gawain. Ano nga daw dapat ang gagawin? Panatilihin ang katahimikan at kaalisan habang isinasagawa ang pangkatang gawain. The Bluetooth device is connected successfully. Pangalawa naman ay makilahok sa talakayan at ibahagi ang iyong nalalaman. Makilahok sa talakayan at ibahagi ang iyong nalalaman. Pangatlo, tapusin ang gawain sa itinakdang oras. Tapusin ang gawain sa itinakdang oras. Pang-apat, linisin at iligpit ang mga kagamitang ginamit. Linisin at iligpit ang mga kagamitang ginamit. Pang-lima, ipaskil ang inyong gawain sa pisara at ipaliwanag ng buong husay ang inyong ulat. Ipaskil ang inyong gawain sa pisara at ipaliwanag ang buong husay ang inyong ulat. Magaling. Ngayon naman, meron tayong tinatawag na criteria sa paggawa ng inyong pangkatang gawain. Mga batayan, una, nilalaman, 5 puntos. Nilalaman, 5 puntos. Presentasyon, 5 puntos. Presentasyon, 5 puntos. Kooperasyon, 5 puntos. Kooperasyon, 5 puntos. Takdang oras, 5 puntos. Takdang oras, 5 puntos. Kabuuan, 20 puntos. Ngayon, meron akong ibibigay sa inyo na gawain. Ang unang pangkat, pangkat 1. Panuto. Ang gagawin ninyo ay tablo. Ang mag-aaral ay magpapakita ng sitwasyon na pagbibigay ng hatol sa isang kriminal o krimen na nangyari sa loob ng hukuman at ang isa ay magpapaliwanag. Pangkat 2. Ang pangkat 2, ang gagawin ay panuto. Gumawa ng maikling dula-dulaan ayon sa nangyari sa
isang hukuman. Pangatlong pangkat, panuto. Ipaliwanag kung ano ang ginagawa sa larawan. Ngayon mga bata, meron kayong 5 minuto para sa paggawa ng inyong aktibidad ngayong araw. Ito ay maaari nyo nang simulan. Ito ay ang gagawin nyo dito ay ang tatbigat at tatloy Okay din. Yan. Yan ang sabi ko. Stop niyo muna to. Ikaw yung... Dali siya, stop niyo muna to. Mga bata, meron na lamang kayong 2 minuto. Gawain. Kung ganon, kung kayo tapos na sa inyong pangkatang gawain, maaari na natin simulan ang ating
ang inyong ginawang tablo? Sige, Raisa. Tayo mga... Pag sinabi kong 1, 2, 3, stop ha. 1, 2, 3, stop. Ngayon naman mga bata, sino ang magpapaliwanag ng inyong ginawa sa inyong pangkatang gawain? Sige, Raisa. Pinakikita po sa aming presentasyon na may isang batang nagnakaw at isang pulis nung hinuhuli yung magnanakaw. At nandito naman po kami sa Korte Suprema upang maghukom sa nangyaring problema o sitwasyon. Magaling. Mga bata, maaari na kayong magsiupo. Mga bata, ano nga ulit ang ginawa ninyo? Nagtablo Tungkol saan? tungkol sa paghuhukom or pamahalaan. Magaling. Ang unang pangkat ay nakakuha sila ng 5 puntos nilalaman, presentasyon 5 puntos, operasyon 5 puntos. Ang lahat ba ay nakipag-operasyon sa pangkatan? Opo! Sa takdang oras 5 puntos, sa kabuuan 12 puntos. Sa pangkat 2 naman, sino ang gustong mag-present ng kanilang ginawa? Sa pangkat 2 naman ay magaling. Ang kanilang ginawang dulat-dulaan ay naisagawa ng ayos at nakipag Kooperasyon lahat ng miyembro. Sa pangkat 2 naman ay nakakuha sila ng 5 puntos nilalaman, presentasyon 5 puntos, operasyon 5 puntos, Takdang oras, takdang oras 5 puntos at kabuang 20 puntos. Sa pangkat 3 naman kaya, ano kaya ang ginawa ng pangkat 3? Ipaliwanag kung ano ang ginagawa sa larawan. Sa pangatlong pangkat naman ay, ano nga ba ulit ang ginawa nila? Ipaliwanag kung ano ang ginagawa sa larawan. Ang ginagawa sa larawan ay naghuhukom tungkol sa nagawang kasalanan dahil ito ay lumabag sa batas. Magaling! Ang pangatlong pangkat naman ay, ano nga ulit ang ginawa? Ipinaliwanag ang ginagawa sa larawan. Tama. Sa pangatlong pangkat, sila ay nakakuha ng 5 puntos nilalaman, presentasyon 5 puntos, operasyon 5 puntos, takdang oras 5 puntos at kabuuan ay 20 puntos. Ngayon naman mga bata, meron akong ipapanood sa inyo, inyong obserbahan dahil maya-maya ay meron ako sa inyong itatanong. Eros, bakit ka tumatawa?
May nakakatawa ba sa unahan? Ano nga ulit ang ating alituntunin sa loob ng paaralan? Pumasok sa tamang oras. Sumunod at makinig na mabuti sa iyong guro. Maging magalang sa lahat ng oras. Gawin ang mga gawain ng tahimik. Maging mabait at matulungin sa iyong pamag-aral. Ingatan at ibalik ang mga gamit sa loob ng silid-aralan pagkatapos itong gamitin. Panatililing malinis ang loob ng silid-aralan. The Bluetooth device is ready to pair. Galing mga bata. Paano mo natanggal yung lahat ninyo? Ngayon naman mga bata, ano nga ulit ang tungkulin ng paghuhukom? Sige, Raisa. Ang tungkulin ng paghuhukom o hudikatura ay nagbibigay ng interpretasyon ng mga batas, namumuno sa pagtutupad ng mga proyekto para sa mga nasasakupan nito at pagdesisyon sa mga pagtatalo hinggil sa karapatang ipinagkaloob ng batas sa bawat mamamayan. Magaling! Ang iyong sagot ay tama. Ano nga ulit ang sangay ng tagapaghukom? Ito ay ang sangay ng Hudikatura. Magaling. Ito ay ang ano nga ulit yun? Sangay ng tagapaghukom. O? Hudikatura. Mga bata, maaari nyo bang basahin
Ang tungkulin ng tagapaghukom. Ulit mga bata, sabay-sabay. Ang tungkulin ng tagapaghukom o judikatura ay nagbibigay ng interpretasyon ng mga batas, namumuno sa pagpapatubad ng mga proyekto para sa mga nasasakupan nito at pagdedesisyon sa mga pagtatalo hinggil sa karapatang ipinagkaloob ng batas sa bawat mamamayan. Ngayon naman, mga babae ang magbabasa ng ating nakasulat sa papel. Mga babae, Ang tungkulin ng tagapaghukom o judikatura ay nagbibigay ng interpretasyon ng mga batas, namumuno sa pagpapatupad ng mga proyekto para sa mga nasasakupan parang nito maingay na. at Saglit pagdedesisyon. tayo sasaglit. Parang maingay na. Mga bata. Ano nga ulit ang ating alituntunin sa loob ng paaralan? Pumasok sa tamang oras. Sumunod at makinig ng mabuti sa iyong guro. Maging magalang sa lahat ng oras. Gawin ang mga gawain ng tahimik. Maging mabait at matulungin sa iyong kamag-aral. Ingatan at ibalik ang mga gamit sa loob ng silid-aralan pagkatapos itong gamitin. Panatilihing malinis ang loob ng silid-aralan. Ngayon naman ay ating babasahin ulit. Dahil ano? Dahil maingay sila kanina. Ulit try sa pagbabasa. Ang tungkulin ng tagapaghukom o judikatura ay nagbibigay ng interpretasyon ng mga batas, namumuno sa pagpapatupad ng mga proyekto para sa mga nasasakupan nito at pagdedesisyon sa mga pagtatalong hinggil sa karapatang ipinagkaloob ng batas sa bawat mamamayan. Ngayon naman, mga lalaki ang magbabasa. Sabay-sabay. Ang tungkulin ng tagapaghukom o judikatura ay nagbibigay ng interpretasyon ng mga batas, namumuno sa pagpapatupad ng mga proyekto para sa mga nasasakupan nito at nagdidesisyon sa mga pagtatalo hinggil sa karapatang ipinagkaloob ng batas sa bawat mamamayan. Magaling. Ngayon naman ay tayo ay dadako saan? Sa palaro. Sino gusto maglaro? Kung ganon, meron ako ditong inahandang laro na kung saan ay tatawagin natin to bigyan ng jacket yan. Ang ating panuto, ang guro ay pipili ng 2 bata na magpepresenta sa unahan. Ang guro ay may dalang jacket na maraming mga bulsa, na kung saan sa loob ng bawat bulsa ay may nakalagay na larawan na kung saan ay kailangan nilang mabuo ang mga larawan na ito. At kailangan isulat ang bawat sagot sa pisara. Ang unang makatama at makatapos ng sagot ay may Gantimpala! magaling! Gusto yung dapat yan. Ngayon naman mga bata, natapos ng ating palaro at tayo naman ay dadako sa ating pagtataya. Kung saan meron ako dito ang inhandang tanong na kung saan ay inyong sasagutin. Mga bata, isa-isa ang pagkuha at ipasa sa likuran. At kapag tapos nang magsagot ay ipasa na sa akin. Maliwanag ba yun mga bata? Opo. Ay parang si Raisa lang ang nasagot. Opo.
Ipasa na kay Raisa at ibigay sa akin. Ngayon naman mga bata, dahil tayo tapos na sa ating talakayan, tayo ay tumayo. Tayo. Tayo ay magpapaalam na. Alam niyo ba yung kantang paalam na? Opo! Magaling! Ating sabay-sabay na kantahin. 1, 2, 3. Paalam na. Paalam, paalam. Maganda handa, tayo uuwi na. Bukas na ulit, tayo magkikita. Paalam, paalam na sa'yo. Paalam, paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo. Maganda handa, tayo uuwi na. Bukas na muli, Tayo magkikita. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. paalam. Ngayon naman mga bata, bago tayo umuwi, ay pulutin muna ang mga kalat sa ating silid-aralan. Ngayon naman ay tapos na ang ating talakayan ngayong umaga, kaya